Daily Devotion at ngayon nga ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at ating pong topic ngayon na matatagpuan sa Exodus 14 verse 14. Sabi dito, paglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. So, surrender control to God. So, kailangan lang natin ay lubos na magtiwala sa Panginoon dahil alam naman natin na simula na nagkasala si Eva at Adan, parang yung mga tao ay gusto ay sila na yung mag-take control ng buhay nila. So, tayo po sa ating unang katuroan. People desire control. So, ang dinidesire lagi ng tao is makontrol nila yung mga bagay-bagay, yung sarili nila, yung buhay nila. But, the Lord God wants us to be controlled by Him. So tayo, simula na nagkasala si Eva at Adam, parang gusto na natin is makontrol yung buhay natin, gawin natin yung gusto natin, but ang Panginoon, ang nais niya is talagang magpasakop tayo, magpatama tayo sa Kanya, kasi nga, doon tayo nagmula sa isang sa pagkakataon na sa isang pangyayari na talaga ang Panginoon ay iniiwan natin, di ba? Minsan, mga times na pinipili natin yung kasiyahan na meron yung sanlibutan. That's why, ibigay ng Lord yung kanyang bugtong na anak para i-save. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Save yung buhay ng bawat sa atin. Number 2, human desires fails short of God's plan. O syempre, yung ninanais ng mga tao, hindi yan yung ninanais ng Diyos. At kapag yan yung sinunod natin, maaaring tayo mag-fail, masayang yung buhay ng bawat sa atin na dapat ay mapangganda, subalit dahil yung sarili o yung gusto natin na sinunod, mas napahamak pa yung bawat isa sa atin. So, sundin natin kung ano yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Huwag tayo magpalaki, huwag tayo magmayabang. Isurrender lang natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Number 3, be still, surrender and obey. So, manatili tayo sa salita ng ating Panginoon. Isurrender natin yung buhay natin at magpakumbaba tayo sa Kanya. Kung gusto natin na maging maayos, maganda yung buhay na meron tayo ngayon, patuloy natin na sundin ang ating Panginoon at hayaan natin siya yung kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, para naman po sa ating application, sabi dito sa una, surrender control to God. So, yung sarili natin ay pasakop natin sa ating Panginoon. Ibigay natin, ipagkatiwala natin ng buong buo dahil wala namang ninais ang Diyos na mapasama tayong lahat. Mas mapabuti, mas mapaganda yung buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa, sabi dito, witness God mighty works. So, tingnan natin yung kabutihan ng ating Diyos, kung gaano siya talagang nagki-care at kung ano yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. I-witness natin gaano ba kabuti ang ating Panginoon. Gaano ba siya kabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. And we all know na talagang walang ibang nais ang Diyos sa atin, kundi mas mapabuti, mas mapaganda yung buhay ng bawat isa sa atin. Last but not the least, sabi dito, experience God's promises. Diba kung mapapansin mo, nung sumunod tayo at nagtiwala tayo sa Panginoon, grabe yung pangako ng Diyos, hindi Kanya iiwan. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Pasasaganahin tayo ng higit pa dun sa inaasahan natin. Ibigay lang natin yung nararapat na para sa Panginoon, pagkatiwala natin yung buhay natin, dahil alam natin na talagang walang ibang gagawa at kikilos sa buhay natin kundi siya lamang. At ang nais niya, again, mapabuti yung buhay ng bawat isa, mabigyan natin siya ng karangalan, ng kadakilaan, at maibalik sa Kanya ang lahat ng papuri at parangal. So, i-honor natin siya. Let's surrender the control to the Lord. Yung buhay natin, siya lamang ang may karapatan mag-control. At karapat-dapat lang na pagtiwalaan natin siya at i-offer natin yung buhay natin sa ating Panginoon Diyos. So, I hope marami tayong natutunan dito. Let's surrender our life and be still in the presence of the Lord. Thank you and God bless.